bandang kanan, ito yung eskwelahan. Meaning to say, yan ay para sa mga tao, daanan ng mga tao yan, yung pathway na yan o sidewalk na yan. Ngayon, binalandrahan nito na nagtayo, isa, dalawa, tatlo, o tatlong palapag, sabihin natin, apat. O sabihin tatlo na lang, isa, dalawa, tatlo, apat. Ang halaga ay 19 million. Pinapatulan. Bago sasabihin niya, wala siyang pakialam. Bakit nakikialam yung spokesman mo? Ibig sabihin, oo. solo ni Attorney Claire yung sinasabi niya? Ay, hindi pwede Galing sa kanya yun. yun. When you're a spokesman, you speak for your principal. Ah. Hindi mo lalagyan ng opinion. Kaya hindi ka dapat nagbablog, etc. Kung ano-ano. Okay. Na kahit sino for libel. Wala, di ba? Opo, wala. Yung iba dyan, wala naman dinidemanda. Si Sara Duterte, walang dinimanda. At hindi naman Duterte, marami naman pong public officials, hindi naman balat sibuyas. Tama. Bago, number 2, kengkoy pa tong si Risa. Eto para sabihin ko sa iyo kung gaano ka kengkoy itong taong ito. Di ba? Siya yung tinurigsa. Siya yung kinriticize namin. Etong sabi niya, nagtago pa sa likuran ng Senado. Mag-isa na lang nga siya ron sa Senado. Eto pa sinabi niya, ayon sa GMA News Online. Sabi ni Risa Ontiveros, and I quote, yung video na yan, yung pagkalat niyan, yung pagdagdag pa ng mga kasinungalingan ng vloggers na ito ay atake din sa mandato at kapangyarihan ng Senado. Ang Senado na nakikipaglaban para sa mga taong hindi kayang ipaglaban ang sarili nila. Walang senador na papayag dyan. Hindi papayag ang Senado dyan. Unquote. Okay, Risa. Ang daming senador hindi naman nagdidemanda ng libel. Bakit sinama mo yung Senado? Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na! Chua kumanta na! Bakit kaya? Ano kaya nga mga balita rito? At maraming pag-uusap nabulaga sa ebidensya. Takot atang makulong. Naku po. Ano kaya? Makukulong kaya ito? At saka may usapan Hindi pa tapos yung usapan sa Maynila. Kanino ba ang distrito yung nagpatayo ng building sa sidewalk? Nakatipaklong. Kayo ang namumuno, kayo dapat ang nagpapaayos, Pero kayo ang nagpopondo para pagawan sila ng eskwelahan, sidewalk or pathway para sa mga tao. Binalandrahan nyo ng building. Kakapiranggot na building. Para lang kumita. Pusang gala talaga. Nakakamura na. Ibang klase mga... Gipit ba kayo sa pera? Pati bangketa, pinagkaperahan nyo na kayo ng tipaklong. Oo. Alam nyo, napapamura ka na. Kung ikaw talaga ang nasa sitwasyon na makikita mo yung sidewalk, tayuan ng piplo, 5 palapag, sige, paliwanag nyo. Ano ang magandang ginawa nyo doon? Eto, good news kay Senadora Cayetano. Dahil meron siyang panukala na house arrest na lang si Tatay Digong. Simulan na natin dito. Huwag na tayo paligoy-ligoy. Isa si Joel Chua sa sumira sa pagkatao at imahe ni Vice President Sara. Lagot ka ngayon. At isa siya sa maaaring balikan ni Vice President Sara. Once na ma-acquit ito sa kanyang impeachment trial. Lumiliwanag na kasi ngayon ang eksplanasyon patungkol sa confidential funds. Aniya ni VP Sara. And you already heard some of intelligence, people who work in intelligence, say that aliases are often used in intelligence operations. Yes, oo. Alias. Alias ang ipinapangalan sa mga taong itinatago ang identity. Dahil ganun naman talaga ang procedure nyon. Kaya nga confidentially. Alias o kaya code name. Hindi nyo mag-gets. Hindi nyo talaga mag-gets kasi may nag-uutos sa inyo. Ngayon, eto na, unti-unti na lumalabas. Receive. Kailan to na-receive? Noong 12/30/2022.
Na ganun, dapat. Sinabi rin ng ombudsman dyan na hindi nyo pwedeng halungkatin ang confidential fund ng isang tao. Oo, dapat kung hahalungkatin nyo, dapat lahat. Huwag nyo isi-single out na kayo ng tipaklong ito na. Naku, chihuahua. Pag to na-dismiss ang kaso, sigurado may tama ka kay VP Sara. Nga confidential at i-discuss ito ani ni VP Sara sa kanyang magiging trial. Siguradong lagot dito ang mga buwayang kongresistang pinagtulungan si VP Sara. Isa na dito si Joel Chua. Ngayon ay nagmamaang-maangan at nagtuturo na si Joel Chua na tila bakit daw ngayon lang sinabi at tila hindi niya daw alam ang kalakaran na ito patungkol sa confidential funds. Kung pagbabasihan natin ng Philippine Constitution, Article number 9, Section 2 ng 1987 Constitution, the Commission shall have exclusive authority subject to the limitations in this article to define the scope of its audit and examination, establish the techniques and methods required therefore, and promulgate accounting and auditing rules and regulations, including those for prevention and disallowance of irregular, unnecessary, excessive, extravagant, or unconscionable expenditures or uses of government funds and properties. Sa madaling salita, kung may notices of disallowances mang in-issue, ito ay hindi pa final. In fact, nag-submit at nakipag-coordinate pa nga ang Office of the Vice President, DepEd, sa COA Commission proper. Again, hindi pa final ang notices of disallowance at gusto nyong tanggalin ng Vice President Sara on something that is not yet final. At saka paanong magpapaliwanag si Vice President Sara sa kanyang paggastos, may batas na bawal mag-divulge ng confidential information. Ayaw nila makinig kasi yun ang turo sa kanila ni Balulong. Birahin nyo ng birahin. Eto na. Paano mo mga sasagot itong banat ngayon sa'yo ng taong bayan? Lalong-lalo na taga Maynila. Ewan ko kung distrito niya ata yung nagtitrending dyan. Ngayon, maghintay ka lang. Kaya sabi ng ating kababayan, wait, there's more. Darating din ang pag-uusap dyan. Kasi ikaw yung mapilit Ikaw yung chairman ng isang committee para birahin si VP Sara, sabi ni Aling Ledesma. O maghintay ka lang. Eto, sagutin mo naman ito. Mukhang itsura mo ang nasa litrato dito At ito yung usapin Piplor, magkano ilang milyones naman kaya ang pinagawa rito? Ito ngayon ang sinapit ng 19 million na halaga. Wow! 19 million! Barangay hall sa bangketa. Kanino kayang barangay ito? Kaninong distrito ito? Anong ginawa? Pinatibag ni Yorme. Salamat, Yorme. At sampal ito dito sa mga durubo. Pero yun, 19 million, halaga, barangay hall. Tapos, isa sa sakripisyo mo yung daanan ng mga bata. Eskwelahan yan. Ninakawan mo ng daanan ng taong bayan, pinatayuan mo ng pansarili mong 19 million ang halaga. Nang tipaklong ka. Sagutin mo to kung ano to. Kami laman. Ay, mukha mo yan Wala nang laman. Mukha mo yan di ba? Ibig sabihin, distrito mo ngayon yan. Paano mo nga ipapaliwanag sa COA yan? Paano mo papaliwanag sa ombudsman yan? At ito, sobre ito yung building, paano mo mapapaliwanag na mali yung pagtayo, mali yung approve, mali lahat. Sige, tuloy. Ayan. Chief KD. Ito yung mga baluta, mga kababayan.
Yung mga baluta dito. Grabe, oh. May mga ebidensya pa. Paliwanag nyo yan, yung building na yan, ha? Tingnan natin yung t-shirt. Anong itsura ng t-shirt? Parang party list to. Ito yan mga... Ayan yung mga baluta ng... Ayan, oh, itsura ng... Oh. Tignan nyo, ha? Lalakihan ko, ha, mga kasama. Tumingin kayo dito sa bandang kanan. Ito yung eskwelahan. Meaning to say, yan ay para sa mga tao, daanan ng mga tao. Yung pathway na yan o sidewalk na yan. Ngayon, binalandrahan nito na nagtayo, 1, 2, 3, o 3 palapag. Sabihin natin, 4. O sabihin 3 na lang. 1, 2, 3, 4. Ang halaga ay 19 million. Ngayon sa isang iglap, binasag. Sinira. Bakit? Mali eh. Ikaw ba naman, inaprubahan mo, pinatuloy mo yung project, alam mo nang mali. Grabe ka. Ikaw ang namumuno, ikaw ang congressman, dapat alam mo ang tama sa mali. Bakit ka ba tumakbo na pagka-congressman? Sabi ni Aling Ledesma. Para lang ba sa pera? Naku po, ayan na, nagkakabistuhan na. Aling Ledesma naman, kung mamarapatin nyo, sasabihin ng taong bayan, magko-comment yan dito. Oo! Naku, ayan na. Palagay na natin, ha? Sa tingin mo, kung yan ay anong tawag doon? Na pag-usapan ng maayos at na aprubahan ng mga sa tingin mo, bibigyan nila ng desisyon, itayo yan? Wala hong sigurong pag-ano dyan. Baka biglang, sige, tayo niyan, ako bahala. Magkano kaya katkong dito? Ang maganda dito, Yorme, kasi ang halaga nito 19 million. Yung kontraktor ang ilabas. Imbestigahan yung kontraktor at tanongin yung kontraktor kung magkano lang yung binayad sa kanya. Nitong congressman na to. Malamang lalabas dito, 8 million lang. Mas malaki pa kinita ni congressman kesa doon sa kontraktor. Diyan sila nagkakaproblema, mga kasama. Dito talaga magkakaproblema. Bakit? Dinorobo mo ang kaba ng bayan eh. Diba? Tama sa tama. Tama. Ano sa palagay nyo? Ngayon, Wawa, sagutin mo ngayon to sa ombudsman, sa COA. Sagutin mo ito. Naku po. Lalo na pag ikaw ay binira ni BP Sara. Abangan mo. Ayan, doon po yung signage kanina. Sayang ang pera, no? Try natin pasukin. Ito pa. Tingnan nyo, ha. Yung bata, ayun, oh. Kita nyo yung bata. Lalakihan uli natin, ha. Kita nyo yung bata. Meron pa silang tinirang kapiraso. Siguro mga 1 foot. Pwede lang daanan. Tataan ka pa ba ron? Grabe naman utak nito, no? Sino nag-approve nito? At malalaman at mabubuko yan, mga kasama. Dahil hindi titigil si Yorme dyan. Pananagutin at pananagutin yung mga durobo ng Maynila. Ayaw na Yorme ng ganyan. Hindi siya titigil malamang, hanggat hindi mapagbayad itong durobo na ito. Grabe, no? So, marami ditong bata naglaro, mga kababayan. Kaya na po yung hagdan. Kitang-kita na po yung hagdan. Puro na mga tibag-tibag. Tibag-tibag na to dito, mga kababayan. Grabe. Dahil sa pera, ayan. Eto pa. Palalabasin ang katotohanan na talaga kayo ay pera-pera lang. Bakit? Oo. At saka, abangan mo. Dahil lumalabas na lahat ng ebidensya. Ilalabas yan ni BP Sara. Paano mo nasabi, Kuya Gus? Ito. Why only now? Itinanong ito ni House Impeachment Prosecutor Joel Chua, congressman para sa Manila's 3rd District, matapos sabihin ni Vice President Sara Duterte na tutugunan niya ang isyu ng di umano'y maling paggamit ng confidential funds sa panahon ng impeachment trial.
Confidential na sa isip mo. Maling paggamit. Hindi mo inisip yung sisilipin sa'yo. Maling pagpapatayo naman yun. Tsaka uubusin ang kaban ng bayan. Bakit pinayagan? Alam ng mali. Diba? It's a good thing na at least mapapaliwanag na nila. Dahil matagal na naman natin inaantay yung paliwanag nila, sabi ni Chua. Sana noong committee hearing, pinaliwanag na nila at hindi na humaba ng ganito yung issue tungkol sa confidential fund. So bakit ngayon lang, dagdag pa niya? Sinabi rin ng Vice Presidente na sasagutin niya ang mga paratang sa publiko sakaling walang paglilitis. Sinabi rin kasi ni VP Sara na mayroon siyang mga testigo na intelligence officer upang sumagot at humarap sa impeachment trial. Bilang tugon sa sinabi ng kaalyado ni Duterte na si Senador Ronald Bato de la Rosa na itatanong niya ang jurisdiction ng Senado sa 20th Congress sa Articles of Impeachment na ipinadala noong 19th Congress. Sinabi ni Chua, irerespeto natin kung anuman ang ninanais ni ating butihing senador, Senator Bato de la Rosa. Nanindigan din ng impeachment prosecutor na may jurisdiksyon ang 20th Congress sa Articles of Impeachment. Ako po ay naniniwala po na mayroon pong jurisdiction dahil sinasabi ko po at ito po yung aming stand, na ito po na Senate ay continuing body. At yun po ay mananatiling stand po namin, paliwanag ni Chua. Nagbigay din siya ng hamon sa Vice Presidente at sa mga taga-suporta nito. Kung sila po ay naniniwala na wala naman pong masamang ginawa, ito po yung pagkakataon para malinis po yung pangalan ng impeachable officer, sabi pa ni Chua. Sinabi rin ni Chua na ang hindi binagong opinyon na ibinigay ng Commission Audit sa Office of the Vice President para sa taong 2024 ay hindi nangangahulugan na walang mga irregularidad. Iba naman po yung nilalabas po nila ngayon kaysa dati. So tingnan na lang po natin dahil una-una po, yung issue po ng mga dokumento po na galing po sa amin. At yung nag-issue po sa kanila ng Notice of Disallowance ay galing din sa COA, palusot pa ni Chua. Dahil tinanong din po namin sa committee hearing ang COA, doon sa committee hearing ng Committee on Appropriations na bakit sila nagiging, kung anong ibig sabihin ng Notice of Disallowance. So sinasabi nga po nila, meron daw problema sa paggamit, dagdag pa niya. Inulit din ni Chua na may matibay na kaso ang House Prosecution Panel. Meron daw matibay na ebidensya sa paglulustay, kasasabi lang ng COA. Tigas ng ulo nyo. Ayaw kayong maghinto. Diba? Sabi lang nung isang araw Ewan ko ba sa inyo, ano ba yung problema nyo? Kay BP Sara. Kayo ba talaga ang may problema o si BP Sara? Sabi ni Aling Ledesma, mukhang kayo-kayo ang may problema. Hayaan nyo, pag upo ni BP Sara, lalo kayong magkakaproblema. Lalo ka na, ikaw yung chairman ng committee. Ikaw yung laging bumibira kay BP Sara. Diba? Wait, there's more na lang. Kayo-kayo ang nakikita ng taong bayan. Kayo-kayo ang mga walang katigil-tigil sumira sa pangalan ni BP Sara. Aabangan namin yan, yung mga pag-uusap na yan. Gustong-gusto rin namin makita na kayo naman ang pinag-uusapan. Nang nakararami. At kayo ay mapanagot doon sa mga bagay-bagay na ginawa nyo kay BP Sara. Ito. Ano ito? House arrest na kapag nandito si PRD sa dahig. Naku, magkakagulo. Ano magkakagulo daw? Tingnan natin to Merong title dito. Ano kaya ito? Sige, pasok mo, Chikadoro. Sinagot ni Senator Bato de la Rosa ang pangamba sa seguridad ng mga pamilya ng drug war victims sakaling makabalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng panawagan ni De La Rosa na pansamantalang pauwiin ang dating Pangulo dahil sa banta umano sa kalusugan nito. Hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa na kung sakali man ay sa Pilipinas pumanaw si dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi sa the Netherlands. Ayon sa kanya, hindi nararapat sa isang dating Pangulo ng Pilipinas na pumanaw sa ibang bansa. Tama. Matatandaang nagbigay na ng habilin si Duterte sa kanyang pamilya kung sakaling siya ay abutan sa ibang bansa. Nauna nang sinabi ni Elizabeth Zimmerman na skin and bones na umano ang kanyang dating asawa. Pero ang sabi ni Claire Castro, mag-exercise na lang daw ang Pangulo kaysa umuwi sa Pilipinas. Grabe naman Gayon yan.
Ito yung mga mag-exercise. Nakatipakalo na suggestion, no? No? Parang walang kasens, walang sustansya yung mga suggestion ng Ali. Ha? Nakakawindang. Ay kung kaya ay mag-suggest yung taong bayan na umalis ka na dyan dahil wala kang sustansya magsalita. 'Di ba? Dapat sinabi mo na lang, magpalakas. Ganun. Ha? Exercise. Alam mo matanda, mag-exercise. Kung hindi ka ba naman sandamakmak na nanggigigil na sa iyo mga taong bayan, nanggigigil na talaga. Nababatid naman ni Senator Robin Padilla na magkakagulo kapag namatay si Tatay Digong na nakakulong sa The Hague. Sa tingin niyo ba hindi ito magdudulot ng kaguluhan? Ito ang iginiit ni Senator Robin Hood Padilla sa kanyang Facebook post nitong Martes, July 8, dahil sa pag-aalala niya sa posibilidad na may mangyari umanong hindi maganda kay dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nakadetini ito sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Sa tingin nyo mga kasama, kayo ang tatanungin natin. Yung nabanggit dito na Senator Robin, ayon sa video, kung halimbawa lang, ano sa palagay nyo? I-type mo sa comment section. Ganun lang. Para alam natin nakakasubaybay kayo at nakakasunod kayo. Ang hirap kasi dito sa mga ito, yung mga durobo na yan, kahit alam na nilang hirap na ang matanda doon sa dahig, ayaw pa rin nilang magtigil. Ayaw nilang tantanan. Sa bagay, oo, may balik naman ng lahat yan eh. Pag upo ni BP Sara sa 2028, alsa baluta na kayo. Mag-alsa baluta na kayo. Sabi ni Aling Ledesma, dahil paglipad ng agila, dadagitin ng mga unggoy, dadagitin ng mga bakulaw, dadagitin ng mga durobo. Ganun lang kasimple, kaya wait, there's more. Saka hindi tayo titigil, no, hanggat hindi makaupo si BP Sara. Kahit anong paninira nila, kahit anong mga paninira nila sa mga Duterte, lalo-lalo na kay Vice President BP Sara, hindi tayo titigil hanggat hindi makaupo ng pagka-presidente sa 2028. Kung pwede nga lang bukas diba? Bakit hindi? Sa galing ng ating BP. Kita nyo, kahit saan pumunta, talagang dinudumog, niyayakap, nagpapapicture, yung isa. Ayaw nga lapitan, kala mo may sakit eh. Diba? Ito, may panukala si Senator Alan Peter Cayetano na kung pwede house arrest na lang. Para mas maganda, hindi na mahirapan si Tatay Digong at mayroong mag-aalaga at mapapakain ng Filipino food. No? Hindi kagaya dyan sa detention center. Hindi nga napapakain ng maayos. Yung gamot pa ata, hindi ko alam hindi ako sura sa gamot. Pero dapat man lang, kung ano yung gusto ni Tatay Digong, Filipino food, mag-provide sila. Kung ayaw nyo naman, pakawalan nyo, ganun lang kasimple. Ayaw mag-effort, pakawalan nyo. Naghain ng Senate resolution si Senator Alan Peter Cayetano kahapon para hilingin ang house arrest para kay former President Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay nakakulong sa International Criminal Court o ICC. Batay sa resolusyon ng senador, hiling niyang ilagay sa house arrest si FPRRD sa Embahada ng Pilipinas sa the Netherlands habang naghihintay ito ng paglilitis. Dahilan niya ito sa humihinang kalagayan ng kalusugan ng dating Pangulo kaya mas dapat niyang gugulin ang natitira niyang mga taon sa piling ng kanyang mga pamilya at malalapit na kaibigan. Noong 2016, si Senator Alan Peter Cayetano ang naging running mate ni former President Duterte sa pagtakbo sa national election. Alam nyo naman pala diba? Na running mate. Siyempre, pagtatanggol yan ni Senator Alan Cayetano. At saka, alam naman ni Senator Alan na may mali doon sa pag-aresto. Oo. Mantakin nyo, walang jurisdiction napakulong nila. Diba? Nakakabuwisit lang. Yun ang isang magandang ginawa nyo. Mapakulong. Pero ang balik nun, abangan nyo. Oo, magbunyi kayo, napakulong nyo Ang saya-saya nyo. Paano pagbalik? Baka mamaya hindi na kayo makapagsaya. Sabi ni Aling Ledesma. Kaya itong mga ito, minsan takot din sila ngayon.
Dahil ang lakas-lakas ng pangalan ni BP Sara at wala nang titibag. Di ba? Kaya minsan itong mga ito, talagang tulong-tulong talaga sila. Ilang mga bakulaw na kongresista ang nagsalita noong nakaraan, yung 2.0. Talagang proud pa sila. Sila daw yung mga Quadcom 2.0. Sino-sino ang mga taga-bakbak doon? Ayun na naman sila. Meron lang nawala. Yung nawala yung taga Ilonggo ba yun? Ilonggo o tsaka yung taga Mindanao. No? Yun yung mga nawala. Pero merong pumalit. Kita niyo naman yung Saba Queen. Sila yung yung mga parang prosecutor. Saklap, di ba? Kainis. PRD nagbigay ng kanyang huling habilin. Nabalita na ito eh. Di ba? Kaya pala stress at haggard. Sino? Naku, mukhang maganda to Ano kaya ito? Kaya daw pala stress at haggard. Sino kaya ito? Ano kaya yung pag-uusap dito? Naku, tignan natin Mukhang sino may stress? Ito na naman si Senadora. Senadora, ano naman yan? Mukhang ugong na ugong ang pangalan mo Isang linggo ka nang nasa social media. Sikat na sikat ka. Sa kahihiyang sinapit ngayon na Risa Ontiveros sa pagbaligtad ng kanyang witness na si Michael Maurilio alias Rene, kitang-kita nga daw na napakalaki ng inihagard ni Miss Senator Risa Ontiveros. Opinyon ng mga netizens ay tila dahil ito ay apektado. Idagdag mo pa ang tila pagsanib ni na Senator Kiko Pangilinan at Senator Bam Aquino sa majority. Kaya tag-iisa na lamang itong si Risa Ontiveros bilang independent bloc. Kahit sinabi niya na hindi siya apektado at hindi siya nakaramdam ng betrayal, kitang-kita naman daw sa kanyang pagmumukha. Malaki ang hinagard. Tila nakaapekto din na nakita ni VP Sara o nagkaroon siya ng access sa affidavit ni Michael Maurilio. Kaya nga ang payo ni VP Sara kay alias Rene, magsampatig ng kaso kay Risa Ontiveros. Ngunit alam niyo ba na ayon sa ating Korte Suprema ng online behavior, absent authorship, or malicious fabrication ay hindi maituturing na isang criminal case. Kaya pala ganoon kaaligaga itong si Ontiveros. Cyber libel complaint filed by Senator Risa Ontiveros, vloggers bereft of merit. Our law affairs contributor writes that sharing and commenting on content in the public domain are not libelous. Please share to help educate our citizenry on their right to freely express their views on social media. It is evident from Senator Risa Ontiveros' cyber libel complaint that the respondents were not the original source of the alleged defamatory. Sino ba naman ito may pasok ko lang. Sino ba naman hindi ma-scared at ma-stress dahil ito na si yes, Attorney Topacio in the house. Sigurado babakbakan siya nito. Ano yung gusto nyo malaman? Naku, ito na. Matapang ito Attorney Topacio, ano ba ang pwede mong gawin dito kay Senadora? Pasok natin to. Di ba? Dapat ang media hindi masyadong masakitin ng loob, Di ba ganun? Sino? Balat Sibuyas? Media ba naging Balat Sibuyas? Hindi po, yung PCO natin. Yung media yun medyas yun Ewan ko lang kung gamit na medyas o sariwang medyas. And then sabihin, just listen sa mga komentaryo. Huwag nilang isipin na binubuli sila. Kung mali man yung sinabi ng ibang tao, di take it and then magpaliwanag sila. Kaya malayo ako, natatawa ako, sinasabi nung mga... Ito, naalala ko lang. By the way, baka nagtataka kayo kung bakit ako naka-pink. Yan. Quote ngayon, Bakit nga ba, sir? Ito po ay inspired. Hindi ba sabi nila noon, ang pink daw ay feminine. Okay. Pero nung nakita ko, ang aking idolo, si Dennis Antenor Jr. Antenor, na naka-pink,
macho-macho pa rin. Oh, di ba? Ibig sabihin, wala sa kulay. Wala sa kulay. Siya nagdadala. Yun. Idol ko yun. Ah, di ba? Kala ni Dennis, siya lang ang may pink na Amerikana. Kala niya siya lang Kala niya siya lang yung gwapo, ha? Yan. Uy. Lamang lang siya sa akin, siyempre. Mas matangkad siya. Yan lang. At mas malaki yata. Yung boses! Yung boses! Kasi siyempre, sanay na yun eh. Okay. Galing na yan sa isang malaking stasyon, yung ABS. Oo, tayo naman baguhan lamang. Oo. Mas malaki at mas mahaba. Yung karanasan niya sa pagiging actor. Attorney, huwag ang tingin. Humihinga ako eh. Grabe naman. Hindi, natawa lang kasi ako. Sige. Yung mga nag-compare, si Okay. Claire Castro daw yung Caroline Leavitt ni Marcos. Ang layo naman, sa itsura lang eh. Oo, iba itsura nila. Wala akong sinasabi ha. Okay. Malayo yung itsura nila. Di ba Di ba kilala mo si, maganda? si Caroline Leavitt, di ba? O yung tagapagsalita ni Trump. Pero attorney, totoo ba yung nanunumpa si Sir Cardema? Yung nakita ko naman sa internet. Ganun ba? Nanumpa na ba? Hindi Pero siya manunumpa. Hindi naman siya ang ano eh. Under kay BP? Ay, hindi ko alam. Parang Nanumpa ng... Parang appointed siya, ganun. Hindi ko alam. Hindi ko Ay, alam. hindi mo alam yun. Hindi ako updated sa showbiz happenings Okay. eh. Natin kay Anton. Hindi mo showbiz yun. Hindi po I-google natin. Walang binabanggit yung lukong yun sa akin ha. Ayaw Ay, siguro hindi. mapakain. Kuripot yun eh. Baka yun Oo. naman. Parang iba yung Hindi, ikaw yung pinaka first hand pagdating dyan sa sa usapin na yan. Kaya Oo. tinanong lang po kita. Anyway, no problem. Oo. Kasi parang si Ma'am Didi kanina, galing-galing mo. Sino? Didi. Sino Didi Didi? Galang. Oh, di ba? Dapat sige. talaga meron tayong marketing na masigasig. Anyway, babalik tayo sa topic. Okay po. Ayon sa isang survey Yan. na isinagawa ng Social Weather Station. Ito. Ang may gusto sa impeachment complaint ay 32% ng mga Pilipino. Oh. Yan. Ngunit ang ayaw, Yan na. Eh, syempre, yung sabi nila ayaw, ay 42%. Okay. Mas marami ang ayaw sa hindi. Opo. Yung iba, undecided. Kasi hindi nila maintindihan si Claire Castro. Kaya undecided sila. Huwag kasi kayong makinig na sa Malacanang briefing. Alam nyo, ang suspecha ko, eto ha, hindi naman sa malisyoso tayo. Suspecha ko ang nagpopondo dyan kay Atty. Castro. Huwag naman siyang magagalit at sinasabi ko ganito o ganun siya. No? Palagi conspiracy yan eh. Doon sa Tylenol, sa Aspilet. Oo. Kasi sasakit ang ulo mo eh. Siyempre, pag sumakit ang ulo mo, bibili ka ng gamot, yung mga mefenamic acid, di ba? Biogesic. O palagay ko, sila may pakana kung bakit by briefing ang Malacanang. Para sumakit ang ulo ng mga tao, bumili ng gamot. Lumakas ang sales nila. Oo. So, lamang po ng 10% ang ayaw sa impeachment kesa sa may gusto. Pero sabi naman nila, wala daw silang pakialam. Hindi naman ako nagugulat. Kailan naman kayo nagkaroon ng pakialam sa gusto ng taong bayan? Ang Pangulo nga natin, di ba, yung latest survey, 8 out of 10 walang tiwala sa kanya. At actually, yun ang problema eh. Hindi ko alam kung bakit. Paano ka namang hindi mawawala ng tiwala sa Pangulo? Sasabihin niya, ako walang kinalaman sa impeachment. Pero yung kanyang spokesman, comment tungkol sa impeachment. Pinagtatanggol pa. Binabati ko pa yung mga nagkikriticize sa impeachment. Pati si Senator Subiri, pinapatulan. Bago sasabihin niya, wala siyang pakialam. Bakit nakikialam yung spokesman mo? Ibig sabihin, Oo. solo ni Attorney Claire yung sinasabi niya? Hindi pwede Galing sa yun. kanya yun. When you're a spokesman, you speak for your principal. Hindi mo lalagyan ng opinion. Kaya hindi ka dapat nagba-vlog, etc. Kung ano-ano. Opo. Ako, hindi bale kasi kinlaro ko, I speak for PDP pagdating lamang sa impeachment. Lang. Pagdating sa ibang bagay, opinion ko yun. Wala lang personal. Pero si Atty. Castro, walang qualification yung pagka-spokesman niya. Di ba? Pag spokesman ka ng presidente, lahat ng sinasabi mo, yun ang dapat opinion ng presidente. Galing sa presidente. Oo, natatandaan mo noon, noong spokesman si Harry Roque, Opo. may sinabi siya tungkol sa personal na kaso niya, na akong kalaban niya. Gusto daw ni Pangulong Duterte, ang sabi niya, dapat daw ay makulong agad si Governor Reyes. May isang kasong ganon, Governor Reyes ng Palawan. Sabi ko, Harry, siguraduhin mo muna na yan talaga ang sinabi ni Duterte. Baka sinasabi mo lang yan kasi ikaw ang kalaban. Ikaw ang abogado nung kalaban ni Governor Reyes. Klaruhin mo yan ha. Kung hindi, graft yan. Ginagamit mo yung ano posisyon nangyari, mo. sir? Ay, wala. Sabi niya, ganito ganon. Ewan ko. Umangat yata yung pinuka ni Harry. Anyway, ganun pa man, bagamat may mga higwaan kami niyan nung nakaraan ni Harry Roque, hindi ko pa rin gusto yung ginagawa sa kanyang pagpe-persecute. Hindi tama yung ginagawa sa kanya. And I stand with him dyan sa pakikipaglaban niya, sa persecution niya.
Yan. Yun, nakakatakot buti naman talaga mag-comment mabait ngayon si Atty. Sabi ng Topacio di ba? Tuloy! mga netizen. Bakit matatakot ka? Kasi daw meron daw katapat na demanda. Hindi pwede yun. Alam nyo, Hmm. ako naman, walang problema sa akin yan. Napag-usapan nyo rin yung demanda. Opo. Unang-una, di ba sinabi ko nga kay Rizal Tiveros, i-demanda mo ako. Ayan na. Ayan na ha. Ito na yun. Ha? Ito na yung sagot ni Atty. Topacio. Humaba lang ng humaba pero ito na yung sagot niya. Ko siya hinamon. Bakit Unang-una, ba? totoo naman yung sinasabi ko. Yung sinasabi niyang cyber libel. Totoo namang may video, di ba ka? Oh. At walang malis. Anyway, hindi ko nasasabihin yung depensa ko. Hayaan mo siyang manghula. Number 2, gusto kong i-expose si Risa Ontiveros for what she is. Na hindi siya karapat-dapat maging Pangulo sapagkat hindi niya kaya na kinikriticize siya. Tama. Si Pangulong Duterte, wala namang idinimanda yun eh. Tama. Na kahit sino for libel. Oh, wala, di ba? Opo, wala. Yung iba dyan, wala naman dinidemanda. Si Sara Duterte, walang dinimanda. At hindi naman Duterte, marami naman pong public officials, hindi naman balat sibuyas. Tama. Bago, number 2, kengkoy pa tong si Risa. Eto ha, para sabihin ko sa iyo kung gaano ka kengkoy itong taong ito. Di ba? Siya yung tinurigsa. Siya yung in-criticize namin. Etong sabi niya, nagtago pa sa likuran ng Senado. Mag-isa na lang nga siya ron sa Senado. Eto pa sinabi niya, ayon sa GMA News Online. Sabi ni Risa Ontiveros, and I quote, yung video na yan, yung pagkalat niyan, yung pagdagdag pa ng mga kasinungalingan ng vloggers na ito ay atake din sa mandato at kapangyarihan ng Senado. Ang Senado na nakikipaglaban para sa mga taong hindi kayang ipaglaban ang sarili nila. Walang senador na papayag dyan. Hindi papayag ang Senado dyan. Unquote. Okay, Risa. Ang daming senador hindi naman nagdidemanda ng libel. Bakit sinama mo yung Senado? Number 2, ikaw ang ini-criticize. Bakit sinama mo yung Senado? Ba't nagtago ka sa likod ng Senado? Insecure match? Number 3, di ba sinabi mo kay Attorney Reginald Tongol, bakit mo, you do not speak for the Senate? Wala naman sinasabi si Attorney Tongol na he is speaking for the Senate. Now, you are speaking for the Senate. Sasabihin mo, hindi papayag ang Senado dyan. Wala man naman nagsasabing ibang senador kundi ikaw na hindi sila payag eh. Risa Ontiveros, you also do not speak for the Senate. Bakit yung ayaw mong gawin ng ibang tao, ginagawa mo? Tama. Yan, na-reveal na kung anong tunay na pagkatao mo, Risa Ontiveros. Alaka, yan na. Criticism, bengatibo ka. Totoo naman may video. Totoo namang may kidnapping case ka dati o magtitistigo si Jing Paras. Totoo namang may demanda ka dahil dun sa witness tampering sa Farmally, uulitin ko rito. Wala namang hindi totoo sa sinabi namin. Ngunit hindi mo, sabi nga dun sa A Few Good Men, di ba yung karakter ni Jack Nicholson? You want the truth? You can't handle the truth! Bakit ka? Ayan mga kasama ha, sinasabi ko sa inyo, binakbaka na. Talagang mapapahiya itong senadora dito kaya Atty. Topacio. Kita nyo naman, alam na alam ang batas. Diba? Totoo kasing may video. At saka kung halimbawa, ikaw ay public servant at talaga namang balat sibuyas ka, pwede ka nang umalis, sabi ni Aling Ledesma. Oo, wala namang ginawang ganyan si Bibi Sara, si Tatay Digong, kahit mura-murahin ng mga ibang tao na kritiko, hindi nagdidemanda. Bukod tangi lang talaga. Ang senadora, siguro, talagang yung pagkabalat sibuyas ay lumala ng lumala, wala tayong magagawa. Hanggang sa muli mga kasama, palike and share ng video. Bye-bye!